Marcos magnanakaw. Marcos magnanakaw. Magnanakaw si Marcos. Hindi po yan libelos, sapagkat katotohanan po yan. Ang tatay niya, $10 billion ang ninakaw. Yes. In 20 years, ang anak na si Marcos Jr., ang estimate ng mga financial analyst, $40 billion ang nakapon pa lang. Buhay pa kayo. You can take your seats. Thank you for that. And we will call Attorney Manny Luna. Sinabi na ni Ka-Eric lahat siguro. Magandang araw sa ating mga kababayan. Let us celebrate this day dahil sinasagot namin ng positibo ang panawagan ni Secretary Jing Paras na tayo ay magbuklod-buklod. Let us unite and move to save the country from the hands of the Maleta gang. Alam nyo, ngayong araw, basahin nyo yung police files tonight. Andon po si Bongbong Marcos, si Vice President Sara Duterte, at si Attorney Manny Luna. Sa issue ng impeachment na sana ay dininggin ng House of Representatives. Kasama ko po sa Magnificent Seven si retired Brigadier General Attorney Virgil Garcia, Attorney Ferdinand Topacio, Cathy Binag, Vice Mayor Respicio, Harold Mike Defensor, dating Congressman and kalihim Secretary Jing Paras, and yours truly, the Magnificent Seven. Anong ginawa nila sa impeachment namin? Hindi tinanggap. Bakit? Because it's the strongest impeachment complaint ever. 10 grounds of impeachment for impeachable offenses committed by Ferdinand Marcos Jr. So, anong ibig sabihin niyan? May double standard. Bakit? Dininggin at nag-fishing expedition sila sa dalawang complaints laban kay VP Sara Duterte, pero dinismiss nila ang dalawang complaints against Marcos Jr. at hindi tinanggap yung third impeachment complaint. Bawal po ang double standard. There is a principle universally observed in democratic societies: equal justice under law. Sa atin dito, equal protection of the law. Kung isinasalang nila or nasa impeachment trial ngayon si VP Sara Duterte na pinakamatinong opisyal ng ating bansa na nag-enjoy ng pinakamataas na trust and satisfaction rating, bakit ang isinasangkot sa Maleta Delivery Scheme na 805 billion pesos at pumirma sa 2023, 2024, and 2025 General Appropriations Act na si President Ferdinand R. Marcos Jr. hindi isinasalang sa impeachment trial? Isa lang ang sagot. Itong mga madayang miyembro ng House of Representatives ay isinalba ang kanilang boss, ang kanilang leader, kahit na alam nila na totoo lahat ng impeachable offenses na aming inihayag sa buong bansa sa aming verified impeachment complaint. Alam po ni General Garcia yan kung gaano katagal namin trinabaho yung verified impeachment complaint. Pero takot sila sa katotohanan. Just like takot sila imbestigahan ang flood control na 1.5 trillion pesos umabot, yung scam na yan, at yung estimated 805 mali-malitang kickbacks. Takot din sila dinggin
ang impeachment laban kay Ferdinand Marcos Jr. Takot sa katotohanan ang mga ito. Kaya ang aking panawagan sa inyo, let us unite, call for the resignation of Marcos Jr. Pwede ba? Salamat. We are facing stagflation. Ang ating mga kaibigan na businessmen dito and economics experts, alam nila kung anong meaning ng stagflation. Yes. Ito yung sitwasyon wherein walang economic growth, there is persistent inflation or high inflation, and there is unemployment. Ito ang dinaranas plus additional burdens ang ating mga mamamayan. We are in a crisis of unimaginable proportions. We are a failed state. Totoo yung sinabi ni dating Congressman and Secretary Jing Paras na pinag-usapan namin a few months ago that we are a failed state. Konting tulak na lang, baksak na tayo sa bangin. Walang ginawa itong presidente. Mataas ang gas, mataas ang kuryente, mataas ang isda, mataas ang gulay, mataas ang bigas. Lahat mataas, mababa lang ang income. Wala siyang nakamit in 5 years. Itong pipso na niya, hopefully, will be his last. At sana, gaya ng sabi ni Secretary Jing Paras, i-announce na niya doon sa zona niya, Pipsona, that I am resigning as President of the Philippines. Yun! Maraming salamat mga kababayan. Marcos, resign! Maraming salamat, Attorney Manny Luna. Ituloy lang natin, Sir Eric, yung sinabi ni Attorney Manny Luna na mataas. Mataas ang gastos, mataas ang tax, mataas ang utang, at mataas ang korupsyon! At Yan. ito ang unang tatak ng pagiging Marcos. Mataas ang income ng mga drug lord. Yes! Oo. Mataas ang loob at malakas ng mga kriminal. Ang smuggler! Yung mga smuggler! At kahit sabihin pa ng Philippine National Police at mismo ng Malacanang na maganda ang sitwasyon ng ating bansa pagdating sa krimen, araw-araw, hold-upan dito, saksakan doon, bintahan ng shabu. At lahat ng ito ay nanumbalik dahil nawala ang pagkatakot sa isang gobyerno na kayang magpatupad ng batas. At kung kinakailangan ng disiplinang kamay na bakal, ayon sa batas, yun ang nawala. Kaya walang pwedeng mag-contest dito, Brother Oliver. Yes! At ang isa, siguro, ayan, mag-distansya si Brother Oliver. Ang isa po, sa ating mga tagapagsalita ngayon, bago po ang iba pang mga magbibigay ng mensahe, ay pakinggan po natin ang pahayag at pagpapaliwanag na ito. Mahalaga po ito, mga kababayan. Yes. Ginagamit ni Marcos ngayon ang issue na tayo ay binubuli ng China para magpaawa-awa kay Donald Trump sa Amerika. Power effect. Sapagkat sinita na ni Donald Trump ang mga bansa na nagko-cooperate sa sindikato at diskartidor na International Criminal Court na tatanggalan sila ng mga suporta at kung hindi sumunod sa panawagan na bubuwagin ang ICC at ipatigil ang pakialamero at alasindikato na ICC, ang mga kaalyado ng Amerika ay may pananagutan para makalusot si Marcos at hindi siya latiguhin ng Estados Unidos. Ginamit niya ang China issue para kunwari inaapi tayo.